Detalyadong video na naman po ang ipapakita sa inyo ngayon ng inyong mommy loves dahil gagawa po tayo ng napakasarap na chicken cordon bleu kahit wala pa pong sauce. Ngayon po, dalawang pamamaraan ang ipapakita ko sa inyo na sure akong mas makakatulong pa kung sakaling gustuhin niyo po itong gawing pang negosyo or panghanda po sa inyo pong mga espesyal na okasyon. Chicken breast yung gagamitin natin dito. Normally po, paninipisin lang po natin ito, then papalupaluin para po medyo lumapad ito. Pero ngayon po ang ipapakita ko sa inyo, para po ito sa akin ha, mas madali pong pamamaraan at mas kapit na kapit po talaga yung pinakalasa dun po sa ating chicken. Hiniwa ko lang po ito ng medyo mas maliliit, then gigilingin po natin ito. Gagamit po ako rito ng food processor, pero sa mga palengke or supermarket po, makakabili na rin po kayo doon ng mga giniling na po na manok. Pwede rin po kayong gumamit ng ibang parte po ng chicken, basta make sure lang po na matanggal po lahat ng mga buto bago po natin ito gilingin. Then, sa mga pampalasa naman po, simple lang po yung ating mga ilalagay. Isinulat ko na po dito sa ating screen para po mas easy na po sa inyong i-screenshot. Dito po gagamit ako ng garlic powder, paprika at chicken powder. Pero kung sakaling hindi po available sa inyo itong tatlo, huwag po kayong mag-alala. Nakagawa na po ang inyong mommy loves na ang gamit ko lang po ay paminta at asin. Okay rin naman po yung naging resulta. Bali, instead of 1 tablespoon po ng asin, gawin niyo pong 1 and 1/2 tablespoon yung inyong ilalagay at yung paminta. Yes, kung sakaling hindi available sa inyo yung tatlong ingredients, 2 sangkap lang po sa pampalasa, okay na okay rin po yung magiging resulta. Then, i-mix lang po natin itong mabuti. To test kung okay na po yung lasa sa inyo, pwede po kayong magprito nito ng kaunti. Pero huwag po natin kalimutan na magdadagdag pa po ng lasa yung ating ham at yung cheese po na atin pong ilalagay. Sa pagbabalot naman po, ganito lang po yung aking ginagawa. Gumagamit po muna ako rito ng cling wrap. Kung sakaling hindi po talaga ito available sa inyo, pwede po kayong gumamit ng plastic labo. Gugupitin nyo lang po para mas lumapad po ito. 200 grams naman po yung ating chicken na pinlaten. Then papalamanan lang po natin ito ng sliced ham at sliced cheese. Sa pagbabalot naman po, simple lang yung proseso. Tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. Importante lang po na sikipan nyo po sa pagrorolyo. Sa ham at cheese po, kahit anong brand naman po ay pwede nyong gamitin. Pero for sure may magtatanong dyan kung anong brand yung gamit ng inyong mommy loves. CDO po yung ham, then Eden naman po yung sliced cheese. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa po nitong ating video, pwede po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar ka po ngayon nanonood nito? Para naman po malaman ko kung hanggang saan ang aabuti nitong ating chicken cordon bleu in 2 ways recipe. Ang isa pa po sa advantage ng paggamit po ng giniling na manok ay magiging pantay-pantay po yung ating chicken. Kung mapapansin niyo po habang nirorolyo ko po ito, medyo humaba po ito. Isisiksik lang po natin yung pinakadulo habang iniikot po natin para mag-lock na rin po ito. Then uulit-ulitin lang po natin lahat po ng proseso hanggang sa mabalot lang po natin lahat po ng mga chicken. Sa magiging pinakahaba po nito, nakadepende na po ito sa inyo. Sukatan nyo na lang po yung una nyong nagawa para pantay-pantay rin po. After po natin itong mabalot lahat, much better pong mailagay po muna natin sa freezer bago po natin i-coat ng harina, itlog at breadcrumbs para po mas easy po i-handle dahil nga po malambot pa ito sa ngayon. Pero kung sakaling hindi po available sa inyo yung freezer, katulad nga po nung nasabi ko sa inyo kanina, dahil nga po in 2 ways ito, pwede pong hindi plastic yung inyong gamitin, ibalot nyo po ito sa aluminum foil para i-steam po natin ito. Kulong-kulo na po dapat yung tubig sa ating steamer bago po natin ito isalang. Then, i-steam po natin ito over medium heat ng 15 minutes. Sa ganitong pamamaraan, mas magpipirm na po yung ating chicken. Kaya easy to handle na po ito. Madali na po natin itong makukoat. At the same time, mas tatagal pa po yung pinakabuhay nito dahil nga po na pre-cook na natin. After ng steaming time, palamigin po muna natin ito bago po natin tanggalin sa aluminum foil. Ganito naman po yung hindi in-steam. Nilagay ko lang po ito sa aming freezer para medyo mag-firm. Tignan nyo po yung difference nila.
Kung mapapansin po ninyo, medyo nagmukhang mas maliit po ito pong ating in-steam. Syempre nga po dahil niluto na po natin ito, medyo swiksik na po yung karne. Ito pong ating hindi in-steam at yung ating in-steam, iko-coat at ipiprito ko na po para maipakita ko na po sa inyo yung maging difference. May idea na po kayo sa pagkakaiba nila. Sa coating naman po nito, napakasimple lang. Pagulungin or i-coat po muna natin itong mabuti ng harina. Pagpagin po natin para matanggal po yung mga excess na harina. Bago po pagugulungin naman po natin at i-cover naman po natin ito ng itlog. Pinakahuli naman po sa breadcrumbs, medyo i-press nyo po ito para kapit na kapit po yung breadcrumbs dito po sa ating chicken. Mix and cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Sa kusina may kwento, si Mami Labs ang bida. Lutong bahay o pang negosyo, lahat kayang-kaya. Kakanin, ulam, dessert na masarap. Pinadali ni Mami Labs kahit medyo mahirap. Tinuturuan ka, bawat hakbang talaga. Simpleng luto, ginagawang masaya. Kaya kung gusto mong matutong magluto, panoorin lang, siguradong ganado. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Kay Mami Labs, siguradong happy ka lagi. May kakanin, may ulam, may dessert pa. Lahat ng recipe, swak sa masa. Sa Mix and Cook, cooking made easy as 1, 2, 3. Kay Mami Labs, laging masarap ang gabi. Kung gusto mong matuto't sumubok din, si Mami Labs ang sagot dyan. Sa Mix and Cook mo malalaman rin. May bilao, may food trays panghandaan, pang negosyo recipe, siguradong benta yan. Iba't ibang teknik, ibinabahagi para ang lutuin mo laging special lagi. Pang pamilya, pang barkada, pang regalo hanggang pang fiesta. Si Mami Labs may recipe na nakahanda para sa'yo talaga. Ito po yung ating chicken na in-steam. Then yung nasa kanan naman po natin, yung hindi po natin na-steam. Sa pinakalasa po nito, kung sabay nyo pong kakainin at lalo na po may idea po kayo kung paano po yung pagkakaiba sa pagluluto nito, mapapansin nyo po na mas juicy po yung hindi po natin in-steam. Pero pareho pa rin po itong masarap. Ang advantage nga lang po, kapag in-steam po natin yung chicken, bago po natin ito i-coat, una, yun nga po, hindi na po natin ito kailangan pang i-freezer muna para po madali na pong i-handle kapag kino-coat na. Pangalawa, kung sakaling sa pagpiprito naman po nito, medyo napalakas yung apoy nyo at naluto po agad yung pinaka-breadcrumbs, hindi na po kayo mangangamba na hilaw pa po sa pinakaloob dahil pre-cook na nga po ito. At ang pangatlo, kung sakaling plano nyo po itong ibenta ng hilaw pa or yung hindi pa po nakaprito, mas matagal po yung shelf life nito nang wala sa fridge dahil nga po na steam or na pre-cook na po natin yung pinaka-chicken. At kung ibebenta nyo nga po ito ng hindi pa po nakaprito or pang-stock nyo lang po para anytime kayong mag-crave, ready to fry na, i-coat nyo lang po ito, then balutin po ulit ng cling wrap bago ilagay nyo po sa inyong freezer. Tatagal po ito ng hanggang 3 months. May dalawa na po kayong option ngayon ha kung paano nyo po lulutuin or gagawin yung chicken cordon bleu. At para naman po sa sauce, napakasimple lang. Magme-melt lang po tayo ng butter or margarine. Maglagay ng kaunting harina at tutuin lang po itong mabuti. Ito po ay tutulong para magpalapot po sa ating sauce. Saka po tayo rito maglalagay ng ating milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk. Pwede rin po yung fresh milk. Tandaan lang po na kapag naglagay po tayo ng gatas, huwag po nating lakasan yung apoy para hindi po agad-agad itong mag-curdle. Then kapag mainit na po yung gatas, ilagay na po yung grated cheese. Kapag nag-melt na po ito pong paglalagay ng liquid seasoning, optional na lang po ito, para lang po may umami taste naman po yung ginagawa po nating sauce. Optional na rin po yung paglalagay po ng dried parsley, para naman po sa pinaka-contrast ng kulay nito. Sa pinaka-consistency po, medyo mas lalapot pa po ito habang ito po ay lumalamig pa.
Kung may requested recipe nga po pala kayo, don't hesitate to comment down below para magawan po ng detalyadong video ng inyong mommy loves. So, paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!